Ang pelikulang si Kandar Ka Mokadar ay ipinalabas noong November 29, 2024. Ito ay tungkol sa isang lalaking IT technician na nagngangalang si Kandar Sharma. February 2009, may isinagawang jewelry exhibition sa Nixo Exhibition Center ng Mumbai, kung saan mga mamahaling alahas at mga diamond ang nakadisplay doon, kaya mahigpit na seguridad ang isinagawa ng kapulisan para sa araw na yon. Naroon si Sharma para isaayos ang mga computer sa mga stall. Pero habang abala ang lahat sa event, sa ibang dako naman ng Mumbai isang lalaking nagmamadaling tumawag sa security room ng center, nagbabala ito na may mga armado na mangho-hold up sa center. Madali naman nilang nakita sa CCTV na totoo ang sinasabi ng impormante. Kaya agad na inilarma ng opisyal ang mga kapulisan para siguraduhin ligtas ang mga tao sa center, isinara nila ang lahat ng pintuan at inilagay ang mga tao sa isang lugar. Kaya nagulat na lang ang mga hold-upper na nakaabang na ang mga pulis sa kanila at wala na silang matatakbuhan pa. Hindi sumuko ang mga hold-upper bagkus lumaban ang mga ito. Nang matapos ang putukan, lahat ng hold-upper ay duguan at wala ng buhay. Ilang sandali pa dumating na ang mga ambulansya, at isa-isa nang inilabas sa center ang mga patay na mga hold-upper. Nang matapos, pinabalik na ng mga pulis ang mga tao sa hall para ipagpatuloy ang event, pero nabigla ang dalawang empleyado ng diamond shop na si Kamini at Mangesh, dahil basag na ang glass showcase nila at nawawala ang mamahaling 5 diamond na naka-display. Nag-utos agad ang opisyal na isara muli ang pintuan at walang palalabasin kahit sino. Makalipas ang isang oras dumating ang investigador na hahawak ng kaso na si Sub-Inspector Jaswinder. Nalaman ni Jaswinder na namatay ang CCTV 3 minuto bago nagkaroon ng shootout ang mga pulis at mga hold-upper, kaya wala silang makuhang CCTV footage kung sino ang kumuha ng mga diamond. Nag-utos si Jaswinder sa mga pulis na isa-isang kapkapan at imbestigahan ang lahat ng naroon. Matapos matanong si Sharma ng isang pulis ay pinayagan na itong makaalis. Napansin ni Jaswinder na parang nagmamadali si Sharma kaya tinawag niya ito. Sinabi ni Sharma na ibig na niyang makauwi dahil walang kasama ang kanyang ina na may sakit. Sinabi ni Jaswinder na ituro ni Sharma ang kanyang kinatatayuan bago tumunog ang alarm, pero nang ituro na ni Sharma, isang lalaking empleyado ng ibang jewelry shop ang nagsabi na siya ang nakatayo sa itinurong lugar ni Sharma, dahil doon nagduda si Jaswinder kaya hindi muna nito pinauwi si Sharma. Tinanong ni Jaswinder si Kamini at Mangesh kung kilala nila si Sharma. Sinabi ni Kamini na nakikita lang nila sa kumpanya si Sharma na nag-aayos ng mga computer pero hindi nila ito kilala. Naitanong ni Jaswinder kung magkano ang halaga ng mga nawawalang diamond. Laking gulat ni Jaswinder nang sabihin ni Mangesh na aabot sa 60 crores o mahigit 600 million pesos ang halaga ng mga diamond na ninakaw. Tumawag si Jaswinder sa kanilang police director na malaking kaso pala ang ibinigay sa kanya. Sinabi ng police director na mismong ang Home Minister ng Mumbai ang nag-request na si Jaswinder ang mag-imbestiga, dahil nalulutas nito ang lahat ng kasong hinahawakan. Ang may-ari ng kumpanyang ninakawan ng mga diamond ay kamag-anak ng asawa ng Home Minister, kaya siguradong medalya at promotion ang makukuha ni Jaswinder kung mababawi agad nito ang mga diamond. Natuwa si Jaswinder kaya sinabi nitong sa loob ng 24 oras ay malulutas ang kaso dahil may mga nakuha na siyang mga sospek. Nag-utos si Jaswinder na arestuhin sina Mangesh, Kamini at si Sharma, dahil sila lang ang huling nakita na malapit sa mga diamond, at hindi pa nagkakamali si Jaswinder sa kanyang kutob na isa sa kanila ang salarin. Wala nang nagawa pa sina Sharma nang dalhin sila sa ospital at pina-X-ray, para malaman kung nilunok nila ang mga diamond, pero negatibo ang resulta dahil walang makita ang doktor. Sa police station, kahit gabi-gabi silang pinapahirapan para umamin, nanindigan pa rin ang tatlo na hindi sila ang kumuha ng mga diamond. Idinaan na lang ni Sharma sa pagtawa ang nararanasan nitong pagpapahirap ni Jaswinder. Sinabi ni Sharma na darating din ang araw na maghaharap sila at hihingi sa kanya ng tawad si Jaswinder. Makalipas ang mahigit 3 linggo, dahil sa may kilalang abogado si Mangesh, humiling sila sa korte na makapagpiyansa, kung saan pumayag ang judge na pansamantala silang makalaya. Nang makauwi si Sharma, naawa ang ina ni Sharma sa sinapit nito sa mga pulis. Maya-maya dumating ang kapitbahay nilang si Priya na isang nurse, tumulong ito sa paggamot sa mga sugat ni Sharma. Nagpaalam si Priya sa ina ni Sharma na ikakasal na ito. Mahahalatang napilitan lang si Priya na magpakasal sa iba, dahil si Sharma ang gusto ni Priya, pero kaibigan lang ang turing ni Sharma dito. Kinabukasan nagulat si Sharma nang hindi na siya papasukin pa sa kanyang trabaho, dahil doon nagipit sa pera si Sharma at hindi na makabayad sa inuupahan nilang apartment. Maging sa kanilang abogado ay wala nang pambayad si Sharma, lumapit bigla si Kamini at nagpahiram ito ng pera. At iyon na ang simula para mapalapit sa isa't isa si Sharma at Kamini.
Naghanap ng kahit anong mapapasukang trabaho si Sharma, kahit maliit lang ang sahod basta may pambili siya ng gamot ng kanyang ina. Hiwalay sa asawa si Kamini at may isang anak, ganun pa man hindi naging hadlang yun para kay Sharma na maging kasintahan niya si Kamini. Subalit isang malungkot na pangyayari ang dumating muli sa buhay ni Sharma, nang maabutan niyang patay na ang kanyang ina dahil sa sakit nito sa puso. Matapos mailibing ang kanyang ina, umalis na si Sharma sa kanilang apartment at doon na lamang tumira sa apartment ni Kamini, kasama ang anak ni Kamini at kapatid, na di nagpa siya si Sharma at Kamini na magpakasal. Palaging nakakancel ang hearing ni Sharma dahil wala palagi ang judge at kung minsan hindi rin sumisipot sina Jaswinder. Kaya tinanggap ni Sharma ang alok ng kanyang kaibigan na si Manish na magtrabaho sa Agra, dahil naghahanap ang tiyuhin ni Manish ng mamamahala sa glass factory nila, na maganda ang sahod at libre ang tirahan. Naging maayos at masaya ang naging buhay ni Sharma sa Agra. Inakala nilang wala na silang haharaping problema, pero makalipas ang 2 taon, tinawagan sila ni Mangesh at sinabing may inilabas ng warrant of arrest para sa kanila, kaya kailangan nilang mag-attend ng hearing sa Mumbai. Sa hearing hindi pa rin sumipot si Jaswinder, kaya sinabi ng judge na dahil walang maibigay na matibay na ebidensya ang mga pulis laban sa mga akusado, dinidismiss na nito ang kaso at pinawalang sala sina Sharma. Masayang nakauwi si Sharma at ibinalita kay Kamini na wala na silang kaso. Pero biglang nawala ng malay si Kamini, nang dalhin ni Sharma sa ospital si Kamini, sinabi ng doktor na kailangan ma-admit muna si Kamini dahil malala na ang pulmonya nito at may tubig na sa baga. Nagbigay ang doktor ng resita na kailangan bilhin agad ni Sharma. Nagmamadaling lumabas muna ng ospital si Sharma para maghanap ng perang pambili ng gamot. Pagdating niya sa kanilang tinitirhan nagulat si Sharma na nasa labas ang mga bata, nalaman nito na pinalaya sila ng kanyang amo. Agad na kinumprunta ni Sharma ang kanyang amo. Pero sinabi nito na ipinakita ng pulis ang warrant of arrest ni Sharma at ayaw niyang may empleyado siyang magnanakaw. Sinabi ni Sharma na dismiss na ang kaso at hindi sila magnanakaw. Kinuha na lang ni Sharma ang kanyang sahod at sa mumurahing hotel pinatuloy muna ang mga bata. Subalit nang umalis si Sharma para bumili ng mga gamot ni Kamini, bigla siyang hinarang ng 3 lalaki at pilit na kinuha ang pera at sinira ang kanyang cellphone. Napaiyak na lamang si Sharma, pakiramdam niya ay nakabuntot na sa kanya ang mga problema. Sa pagdarasal na lamang kumuha ng lakas ng loob si Sharma, naisip niyang kumuha ng konting pera sa simbahan, na ginamit niya para matawagan ang kanyang kaibigan. Humingi ng tulong si Sharma kay Manish para sa pagpapagamot ni Kamini, hiniling din ni Sharma na matulungan siya na makapunta ng Abu Dhabi. Sa pamamagitan din ng kakilala ni Manish, nakapasok ng trabaho sa construction si Sharma sa Abu Dhabi, dahil sa porsigido sa buhay si Sharma, ipinamalas nito ang lahat ng kanyang abilidad kung saan nagustuhan ng kumpanya. Dahil doon tumaas ang kanyang posisyon sa trabaho, naging maayos ang pagpapadala niya ng pera para kina Kamini, nabayaran din niya paunti-unti ang mga utang niya sa kanyang kaibigan, at ang kanyang hiniram na pera sa simbahan. Makalipas ang 4 na taon, isa ng project manager si Sharma sa bagong itinayong construction company, doon na niya nakilala at naging kaibigan ang isang empleyado nila na si Tabassum. Magiliw at masayang kausap ito, kaya napapadala silang nagkakasama, dahilan para dahan-dahan mahulog na rin ang loob ni Sharma para dito, bagamat alam ni Tabassum na may asawa na si Sharma, hindi rin mapigilan nito ang umibig kay Sharma. Samantala, makalipas ng 15 taon mula nang ma-dismiss ang kaso ni Sharma, hindi na naging maganda ang takbo ng record ni Jaswinder, na uwi na ito sa pagkalulong sa alak, hanggang tanggalin na ito sa serbisyo ng kanilang hepe. Nang araw ding iyon dinivorce na si Jaswinder ng asawa nito, sa pagka-obsesyon ni Jaswinder na malutas ang kaso ng mga diamond, napabayaan na nito ang kanilang pagsasama. Kaya hindi na pwede pang tumira si Jaswinder sa bahay na pag-aari ng kanyang asawa. Kinagabihan tinawagan ni Jaswinder ang kakilala nito na nasa Abu Dhabi, inalam ni Jaswinder ang cellphone number ni Sharma, lumalabas na may taong inutusan si Jaswinder para magsubaybay kay Sharma. Kaya nagulat si Sharma nang tumawag sa kanya si Jaswinder. Sinabi ni Jaswinder na natanggal na siya sa pagkapulis kaya nagkatotoo na hihingi siya ng tawad kay Sharma. Pero sinabi ni Sharma na ibig niyang sa kanyang harap humingi ng tawad si Jaswinder. Ang sumunod na gabi ay umuwi si Sharma sa Mumbai kung saan si Manish ang sumundo sa kanya sa airport. Nagpasalamat si Manish na hindi sila nahirapan ng kanyang pamilya noong may pandemic dahil sa mga perang itinulong ni Sharma. Sinabi ni Sharma na hindi kailanman niya makakalimutan ang naitulong din ni Manish sa kanya. Bago umuwi si Sharma pumunta muna ito sa isang lugar para kausapin si Jaswinder. Nang magkaharap sila sinabi ni Jaswinder na nagulo ang kanyang buhay mula nang hawakan niya ang kaso ni Sharma,
kaya humingi ng tawad si Jaswinder na nagulo din ang buhay ni Sharma noon, dahil si Jaswinder ang nag-utos sa kumpanya na tanggalin sa trabaho si Sharma, siya rin ang nag-utos na taasan ng upa sa apartment para magipit si Sharma, nang sa ganun mapilitan ilabas ni Sharma ang mga diamond at ibenta. Lalong nagulat si Sharma nang sabihin ni Jaswinder na matapos nilang makapagpiyansa noon, sinundan nila si Kamini at nahuli sa akto na nagbebenta ng ibang diamond, dahil isang araw bago nangyari ang kaguluhan sa center, nagnakaw ng isang diamond si Kamini. Hindi kakasuhan ni Jaswinder si Kamini kapalit na magsisilbi itong espiya at magmamatsyag kung hawak nga ni Sharma ang mga diamond. Pero nang lumipat na sina Sharma sa Agra, hindi na nagbigay pa ng impormasyon si Kamini kay Jaswinder, kaya nagpalabas ng warrant of arrest si Jaswinder para matanggal na naman sa trabaho si Sharma, at ito rin ang nag-utos sa tatlong lalaki na kunin ang pera nito. Labis na nasaktan si Sharma na hindi pala siya totoong mahal ni Kamini at matagal na siya nitong niloloko. Nang makauwi si Sharma, tinanong niya si Kamini kung bakit hindi ito nagtapat sa kanya. Inamin ni Kamini ang nagawang kasalanan, sinabi nitong nagawa lang niya ang lahat ng iyon dahil may anak siya at kapatid na dapat niyang buhayin, pero nang lumipat sila sa Agra napamahal na sa kanya si Sharma, kaya tinigilan na niyang magbigay ng impormasyon kay Jaswinder. Subalit buo na ang pasya ni Sharma na makipaghiwalay na lang kay Kamini. Ibinigay ni Sharma ang bahay at nangako itong buwan-buwan pa rin siyang magpapadala ng pera sa kanila. Bagamat paulit-ulit ang paghingi ng tawad ni Kamini, wala na itong nagawa nang umalis na si Sharma. Sa bus na lamang natulog si Sharma, iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon para mapuntahan ang lugar na inaasam niyang makita. Sa isang tahimik at payapang lugar kung saan doon na nakatira ang dating nurse na si Priya. Natuwa si Priya na muling nakita si Sharma. Inaasahan na ni Priya na isang araw ay darating si Sharma para kunin ang matagal na panahon nilang itinago. Itinuro ni Priya ang isang halaman, kung saan naroon ang mga nawawalang diamond. Lumalabas na tama ang kutob ni Jaswinder na si Sharma nga ang kumuha. Hindi nagtagal sakay na muli ng bus si Sharma at dala-dala na nito ang mga diamond na nasa halaman. Masayang-masaya si Sharma na malaya na niyang maibebenta ang mga diamond dahil tumigil na sa pag-iimbestiga si Jaswinder. Pero laking gulat ni Sharma nang tutukan siya ng baril ni Jaswinder na nasa kanyang likuran. Sa isang lugar ipinosas ni Jaswinder si Sharma, sinira nito ang halaman at napatunayan nitong naroon nga ang mga diamond. Sa sobrang tuwa ni Jaswinder, tinawagan nito ang kanyang asawa at ibinalitang nagtagumpay siya na nahanap na niya ang mga diamond. Pero sinabi ng asawa ni Jaswinder na kahit nalutas na ni Jaswinder ang kaso, hindi na maibabalik pa ang dati nilang buhay, dahil natanggal na siya sa pagkapulis at nasira na ang kanilang pagsasama. Nakita ni Sharma na nalungkot si Jaswinder, dahil ayaw na ng asawa na bumalik pa dito. Binati ni Sharma si Jaswinder na naisahan siya nito, dahil akala ni Sharma na totoong humingi na ng tawad si Jaswinder kaya kinuha na nito sa pinagtataguan ang mga diamond. Bumilib din si Jaswinder sa talino ni Sharma na umabot pa sa 15 taon bago niya ito nahuli, kaya tinanong nito si Sharma kung paano nito plinano na manakaw ang mga diamond. Ikinwento ni Sharma na ilang araw bago ang pagbukas ng jewelry exhibition, pumunta siya sa Nixo Center para mag-install ng mga computer. Lumapit sa kanya ang isang staff ng Nixo Center na si Tukaram. Sinabi nito na nasira ang computer ng kanyang kaibigan, 5,000 rupees ang ibabayad basta maayos lang agad. Pinuntahan ni Sharma ang lugar na itinuro ni Tukaram, isang lalaki ang nagpapasok sa kanya. Nakita ni Sharma na bagong-bago pa ang computer, at paper jam lang sa printer ang naging problema. Pero para makuha pa rin ni Sharma ang 5,000 na bayad, sinabi na lang nito na software ng computer ang aayusin. Nang tumalikod ang lalaki, kinabahan si Sharma nang makita na may mga matataas na kalibre ng baril sa loob ng isang kwarto. Nakita rin ni Sharma sa computer ang mga ipiprint na peking ID sa Nixo Center. Matapos maayos ni Sharma ang printer at makuha ang bayad, nagmamadali na itong umalis. Naghinala si Sharma na posibleng may alam si Tukaram sa kanyang natuklasan, kaya sinundan ito ni Sharma, hanggang mapatunayan niya na kasabwat na si Tukaram sa isang grupo na nagpaplano na mang-hold up sa center. Nagkaroon ng ideya si Sharma na magagamit niya ang plano ng grupo para makuha niya ang milyon-milyong halaga ng mga diamond na nakadisplay sa center. Kinumbinsi ni Sharma ang kapitbahay niyang nurse na si Priya na maging parte ng kanyang plano. Dahil sa may gusto si Priya kay Sharma, hindi na ito tumanggi pa. Isang lalaking nagngangalang Anup na kabarangay ni Sharma ang nilagyan niya ng isang sulat sa bulsa nito. Matapos mapasakay ni Anup ang anak nito sa badya, tinawagan nito ni Sharma. Nagpanggap si Sharma na kinidnap ang anak ni Anup. Naniwala naman si Anup kaya sumunod ito sa mga sinabi ni Sharma.
Agad na tumawag si Anup sa mga pulis sa center at binasa ang sulat ni Sharma, dahil doon inilarma ng mga pulis ang center at nilikas agad ang mga tao na nasa loob. Habang nagkakagulo, nagmamadaling binasag ni Sharma ang showcase at mabilis nitong nakuha ang 5 diamond. Sa mga oras na yun, nagawa naman ni Priya na mailagay ang kanyang pangalan sa mga naka-assign sa rescue team ng ospital. Kaya nang rumisponde sila sa center at kunin ang mga patay na holdapper, doon lihim na naibigay ni Sharma ang mga diamond kay Priya. Napatawa na lang si Jaswinder na 15 taon na hindi niya naisip ang taktikang ginawa ni Sharma. Sinabi ni Sharma na parehong nagulo ang kanilang buhay ng 15 taon, hindi pa huli ang lahat. Kung paghahatian nila ang mga diamond, magiging masaya pareho ang kanilang buhay sa ibang bansa, at siguradong makakasama muli ni Jaswinder ang asawa nito. Naisip ni Jaswinder na mas importante sa kanya ang kanyang asawa, at ibig niyang tumanda na ito ang kasama, kaya pumayag ito sa ibig ni Sharma. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ang shoutout ay sa susunod na lang po nating video. Paki-like at subscribe na lang po ng aming channel. Pagpalain tayong lahat. Ingat po kayo palagi.